Kung wala kayong naririnig na umiiyak, ibig sabihin ayos lang ang bata. Si doktora ang magsasabi kung dadalhin na. Bakit ayaw niyong ibigay sa amin yung anak namin? Ano bang binabalak niyo? Marami na tayong narinig ng mga kwentong bayan. Mga nakapangingilabot na haka-hakang kung minsan ay mahirap paniwalaan. Gaya ng higanteng ahas sa isang mall. Pangunguha ng bata para idilig ang dugo sa ginagawang tulay. Puting van na nangunguha ng laman loob ng mga biktima. At marami pa. Gaano man katotoo o hindi, lagit-lagi tayong nakararamdam ng takot. Sino ba naman ang gustong makaranas nito? Hindi nalalayo dyan ang kwentong tampok natin ngayon sa episode na ito. Mula sa letter sender na nakaranas ng makapagpigil hiningang sitwasyon sa isang ospital na pinaniniwala ang nangunguha ng mga bagong silang na sanggol. Oh, Arthur, hapon na. Saan ang punta niyo mag-asawa? Sa ospital po, Kuya Boyet. Medyo naninigas raw yung tiyan ni Mrs. Mahirap na at baka maglibon ng alanganing oras. Mabuting nandun na kami. Sorry ka na, honey. Aba, mabuhanan mo na nga pala, Cindy, no? Opo, Kuya Boyet. Dahan-dahan lang tayo Medyo kaya ko pa naman Baka matagdag lang ako masyado. Wala problema. Arthur, bakit hindi na lang sa bahay mga anak tong si Cindy? Malapit lang naman sa inyo si Manang Lita Veterano na sa pagpapaanak yun. Ayaw ni Mrs. Alam mo naman to, laking Maynila. Kaya medyo hindi kumpiyansa. Hindi naman sa ganon, Arthur. Natatakot lang talaga ako para sa baby natin. Wala naman sigurong masama, lalo na't panganay natin ito. Abay, kung kapakanan pala ng bata ang iniisip mo, mas dapat yata kay Manang Lita ka ng mga anak. Bakit po? Hindi pa ba naikukwento sa inyo, Arthur? Ang alin po? Ano yun, honey? May mga bali-balita kasi rito na lahat daw ng pinapanganak dyan na bata namamatay. Ay, bakit hindi mo naman sinabi agad sa akin na may mga ganyang insidente dyan? Pwede naman kasi haka-haka lang yun. Siguro may mga kaso na totoo pero hindi lagi. Sa dami ng nanganganak dyan, posible namang lahat ay namatay. Hindi pinasara na yan. Di mo ba alam, Arthur? Ang alin po? Ang kwento-kwento rito sa atin tungkol sa ospital na yan. Yung mga bangkay raw na mga namamatay na sanggol. Kapag sinasauli sa magulang, peke na. Hindi na raw totoong sanggol. Yung mga sanggol daw kasi na pinapanganak dyan, pinibenta sa isang inchik. May isang probinsya raw kasi sa China na binibili yung mga sanggol at ginagawang pagkain. Ang paniniwala nila, ipampagana raw kasi sa sex. Ay, grabe naman yan. Tama na yan, Kuya Boyet. Namumutla na si Mrs. Panganganak pa naman, huwag mo nang takutin. Pasensya na. Ako na may binalaan ko lang kayo. Basta maging alisto lang kayo at makiramdam. Huwag umuo ng umuo sa mga doktor at nurse, ha? O paano? Nandito na tayo. Salamat po, Kuya Boyet. Honey, halika na. Mag-iingat kayo, ha? Ingatan mo ang mag-ina mo, Arthur. Kapag sinabing umuwi muna kayo at iwanan ng bata para mag-incubator, wag na wag kayong papayag. Kahit ano pa ang idahilan nila. Cindy, galingan mo sa pag-ire. Sige, salamat po, Kuya.
Good day po sa buong kwentong takip silim team. Lalo na po sa inyo, Miss Anne. Tawagin niyo na lang po akong Cindy. 53 years old na po ako at tubong Maynila. Pero nasa ilang dekada na rin po akong nasa probinsya. Mula nang makapag-asawa ako. Hindi ko na po tutukuyin kung saang probinsya ito. Lalo na at ang kwento po na ibabahagi ko ay tungkol sa isang pampublikong ospital dito. Kung saan ako nanganak noong 1998. 3 buwan pa lang po ang tiyan ko noon. Pinag-iisipan na namin ni Arthur kung saan ako manganganak. Gusto niya kasi na sa bahay na lang daw ako dahil may kilala namang kumadrona sa baryo nila. Hindi po ako pumayag, Miss Anne. Natatakot po kasi ako. Kinuwento po kasi sa amin ng mama ko noon kung paanong namatay ang panganay sana naming kapatid. Dahil sa hirap niya sa panganganak, nasa bahay lang sinagawa. Naintindihan naman po ng asawa ko. Mabuti na lang po kahit paano ay may maliit na ospital dito sa bayan nila. Hindi naman po kalayuan. Nasa 10 to 15 minutes lang po kapag biniyahe ng tricycle. Kabuanan ko na po noon, Miss Anne. Nararamdaman ko na po na naninigas ang tiyan ko. May mga spot na dugo na rin po akong nakikita sa panty ko, kaya pakiramdam ko, anytime ay manganganak na ako. Kaya hanggat maaga pa at may masasakyan pa, nagpahatid na nga po kami ni Arthur noon sa ospital. Nang makarating ay dumiretso kami sa emergency room. Wala pong katao-tao. Tahimik. Walang pasyente, doktor o nurse ang naroroon. Ang dinatnan lang namin ay isang matandang lalaki na nagwawalis sa pasilyo. Manong, wala po bang doktor ngayon? Manganganak na po kasing asawa ko eh. Manganganak ba ka mo? Ang mabuti pa. Maupo lang muna kayo dyan. Ay! Nagulat naman po ako sa inyo. Maupo lang kayo dyan. Hintayin niyo si Doktora Pascua, papunta na yon. Kayo po ba yung nurse? Hindi ba halata? Kasi yung misis ko, nagkaroon po siya ng spotting eh. Maupo lang muna kayo dyan. Hintayin niyo si Doktora Pascua, papunta na yon. Okay po. Parang ang sungit ng nurse, no? Pansin ko nga. Kamusta ba yung pakiramdam mo? Humihilab na ba? Medyo humihilab na, pero pawala-wala. Matagal pa kaya yung doktor? Wala naman pasyente kung di tayo lang eh. Parang ang weird, no? Tayo lang ang pasyente. Kaya nga eh, pero malay natin. Pagdating sa ward may mga nakakonfine na. Baka dito lang sa ER wala. Bakit natahimik ka? Ano, masakit na ba? Kaya ko pa naman. Kinakabahan lang ako. Oh, bakit? Bigla ko kasing naalala yung sinabi ni Kuya Boyet kanina. Ka magpa-apekto ron. Kamaniwala. Haka-haka lang yun. Public hospital to. Gobyernong may hawak nito. Imposibleng mangyari yung mga kinakwento ni Kuya Boyet. Basta mag-focus ka na lang muna sa panganganak mo ngayon, ha? Aray! Aray! Ikaw ba yung manganganak? Opo. Ako si Doktora Nika Pascua. Ako lang ang doktor ngayon. Understaff kami, kaya walang mag-a-assist sa inyo rito. Ikaw, mister, isakay mo sa wheelchair yung asawa mo at isunod mo sa akin sa delivery room. Dok, nasan po yung wheelchair? Nasa dulo.
Kapag hindi mo mahanap, edi paglakarin mo yung asawa mo. Nagkakatinginan na lang kami ni Arthur sa inaasta ng doktor na humarap sa amin. Kakaiba po ang sungit nila rito. Para silang mga walang emosyon at walang pakialam sa nararamdaman ng kinakausap nila. Hindi naman sila mukhang mga pagod dahil wala ngang katao-tao. At yung matandang kustodya na si Mang Ume, sa kanya talaga ako kinikilabutan. Grabe po kasing makatitig. Sinusundan niya ako ng tingin hanggang sa lumiko kami ng pasilyo. Ipinasok po ako sa delivery room. Pinalabas naman si Arthur. Hindi raw po kasi pwede na may ibang taong nasa loob bukod sa doktor at nurse. Sobrang sakit na po ng tiyan ko noon at grabe na ang hilab. Ramdam ko po na malapit nang lumabas ang bata. Pero hindi ko po maiwasang mapansin ang paligid. Weird po ang itsura ng delivery room. Medyo madilim. Malamlam ang ilaw at para bang matagal nang hindi nagagamit. Pinahiga po ako ni Doktora Pascua para sukatin kung ilang cm na ako. Ganun naman po talaga ang karaniwang ginagawa. Sabi ng doktora, 8 cm na raw po. Kaunting hintay na lang daw. Miss Anne, hindi na po inabot ng 1 oras ay nanganak na nga rin po ako. Nakita ko po na pinatong ng doktora ang baby ko sa isang maliit na lagayan. Hindi po umiiyak. Pero nakikita kong humihinga. Buhay po ang baby ko. Nagtataka lang po ako kung bakit hindi na lang muna nila ipinatong sa dibdib ko. Magpahinga ka lang muna dyan. Doktora, saan niyo po dadalhin ang baby ko? Sa nursery room. Maghintay ka lang dyan. Okay lang po bang mahawakan ko muna siya saglit? Mamaya na, magpahinga ka lang dyan. Feli, papasukin mo yung asawa nito para hindi mangulit. Opo, doktora. Marami po akong pinagtataka noong mga sandaling yon, Miss Anne. Hindi po tinanghi ang sugat ko. Hindi na raw kailangan. At para bang iniiwasan nilang ipakita sa amin ang baby namin. Hindi po inabot ng 1 oras ay pinalipat na rin kami sa ward. May 9 na kama. Pero walang ibang pasyente. Kami lang po ni Arthur ang naroroon. Dumating po si Mang Ume para magwalis-walis. Naiilang naman kami dahil panay ang sulyap niya sa amin habang naglilinis ng ward. Kaya po, kinausap siya ni Arthur. Mang Ume, pwede po bang magtanong? Ano yan? Wala ho bang ibang pasyente rito na nakakonfine bukod sa amin? Ano ba sa palagay mo? Nakikita nyo naman na... Dito sa ward na to, wala. Sa 2nd floor marami. Puro may sakit. Kaya hindi kayo pwedeng magtagal dito. Mang Ome, pinapapunta ka ni doktora sa opisina. Kailan po ba kami pwedeng umuwi? Kung gusto nyo, ngayon na. Dadalhin niyo na po ba rito yung baby namin? Si doktora ang magsasabi kung dadalhin na. Hindi ho ba kailangan dumede ng bata sa ina? 3 oras na rin po mula nang dalhin siya sa nursery. May naririnig ba kayong umiiyak? Doktora? Tinatanong ko, may naririnig ba kayong umiiyak? Wala po, pero... Kung wala kayong naririnig na umiiyak, ibig sabihin ayos lang ang bata. Nasa incubator siya.
Kung gusto niyong umuwi, umuwi na kayo. Balikan niyo na lang after 1 week. Wala pong gatas yung bata kapag iniwan ko rito, Doc. Anong ginagawa ng dextrose? Teka, bakit po naka-dextrose at naka-incubator yung baby namin? Kung ayaw niyong umuwi, huwag kayo manggugulo sa trabaho namin dito. Alam namin ang ginagawa namin. Hindi kayo ang doktor. Nurse Feli, bantayan mo yung dalawang yan, ha? Ayoko ng pasaway rito sa ospital na to. Opo, doktora. Dahil sa maikling usapan na yon, Miss Anne, tila natauhan si Arthur. Naalala niya ang bilin ni Kuya Boyet. Nakumbinsi na kami pareho na malamang ay totoo nga ang mga kwentong bayan tungkol sa ospital na ito. At hindi haka-haka lang. Alas 12 ng hating gabi po nang maalimpungatan ako sa iyak ng sanggol, Miss Anne. Nagising akong katabi ko sa higaan ng bibi ko. Hindi ko po alam kung paano nangyari at sino ang nagdala, pero gumaan po ang pakiramdam ko nang makita ko siya. Pinadede ko po agad dahil mukhang nagugutom na yung bata. Sakto naman pong nagising si Arthur na noon ay natutulog sa kabilang kama. Tinanong ko po siya kung siya ang nagbitbit nito. Hindi raw. Pinagpalagay na lang po namin na baka si doktora o yung nurse na ang nagdala nito. Nagkaroon kami ng pag-asa na baka pauwi na rin kami kinaumagahan. Para po malinawan, Miss Anne, naisip ni Arthur na sumadya sa nurse station para malaman kung pwede na kaming magpa-discharge. Pero bigla pong dumating si Mang Umi. May dalang panlinis ng silid. Anong binabalak niyong dalawa? Mang Umi, napansin niyo po ba kung sinong nagpasok ng baby namin dito? Bulag ka ba? Kakarating ko lang. Pasensya na po, Mang Ome. Abala po ba sina doktora ngayon? Balak na po sana naming magpaalam para makapag-discharge na kami. Magpapaalam. Malabo. Lalo't na sa inyo ang sanggol. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano to? Bakit nasa inyo yung sanggol? Akin na yan! Sandali lang, nurse. Huwag niyong basta kuhanin. Dumidede naman yung bata. Dahan-dahan lang po. Paano napunta dito sa inyo to? Sinong kumuha? Nagising na lang kami na nandito na yung sanggol eh. Baka naman si doktora nagpasok. Imposible. Hindi ibibigay ni doktora sa inyo to. At bakit hindi? Hindi ibibigay sa inyo ng walang pasabi. Nurse, gusto na naming umuwi. Baka naman pwede na kaming magpa-discharge. Umiiyak na yung bata. Nagugutom na yan eh. Kung gusto nyo nang umuwi, pauuwiin naman namin kayo. Pero hindi nyo pa pwedeng dalhin yung bata. Kailangan pa namin siyang obserbahan sa nursery room. Hindi po namin kayo maintindihan. Wala kayong malinaw na paliwanag sa amin kung ano ba talagang sitwasyon ng baby namin. Bakit tayo yung ibigay sa amin? Anong problema rito? Ito po kasing dalawa. Kinuha sa nursery room yung baby nang walang pasabi. Hindi po. Nagising lang po kami na nandito na siya. Pinadede ko po kasi gutom na yung anak ko. Paano mo nalamang gutom? Nagsalita? Kinausap ka? Nurse Feli, dali mo na yung bata dun sa nursery room. Bantayan mo ng maigi para hindi ka nalulusutan. Doktora, baka naman po pwede na kaming umuwi. Mukha naman pong healthy yung baby namin eh. Pauuwiin ko na talaga kayo. Nagpapasaway kayo rito eh. Ire-ready ko na yung discharge papers nyo, tapos lumayas na kayo. Ha? Paano po yung anak namin? Sinabi ko na kanina. Maiiwan ang sanggol dito. Balikan nyo after 1 week. Ano ba talagang tumatakbo sa mga isip nyo? Bakit ayaw niyong ibigay sa amin yung anak namin? Ano bang binabalak nyo? Miss Anne,
Noong magtaas ng boses si Arthur, kinabahan po ako sa naging timpla ng mukha ng doktora. Kaya hinawakan ko sa kamay ang asawa ko para pakalmahin. Kinakabahan na po kasi ako noon. Baka kung ano ang gawin nila sa baby namin, lalo na't para bang itinatago nila ito. Kailangan naming magtimpi hanggat hawak nila ang bata. Matapos ang maikling usapan na yon, iginiit ng doktora na kailangang mag-incubator ng baby namin. Siya raw po ang magdidesisyon kung ibibigay na sa amin ang baby o hindi. Inulit din ito na oobligahin na nila kaming umalis sa ospital at umuwi. Umaakyat na po sa batok ko ang pigil na galit. Kinakabahan po ako sa pwedeng gawin ni Doktora Pascua sa anak namin. Kaya sa kabila ng pagkabahala, kailangan po naming kumalma at mag-isip ng paraan. Matapos po ang usapang yon kay Doktora, kami naman po ni Arthur ang nag-usap ng masinsinan. Nagdesisyon na po kaming itatakas namin ang anak namin. Pinagplanuhan po namin ito ng maigi. Ang plano po ni Arthur, pagdating daw po ng 3:00 ng madaling araw, pupuslit siya sa nursery room para kunin ang baby namin. Kung mahuli man daw siya, dapat daw ay nakalabas na ako ng ospital dahil pilit niyang itatakas ang baby namin mula kay Nurse Feli at kung sino mang susubok na harangin siya. Madali na raw tumakas kapag nasa labas na kami kasama ang sanggol namin. Pagpatak ng 3:00, Miss Anne, wala na po kaming inaksayang sandali. Bit-bit na po namin ang gamit namin. Isang bag lang naman po yun. At yung thermos na hindi na rin namin binitbit. Nagsabay nga po kaming lumabas sa ward. Una po akong sinamahan ni Arthur sa exit. Ang problema, nandun po si Mang Umi. Naglalampaso. Pambihira naman yung matandang yan. Parang hindi natutulog. Anong gagawin natin? Sumama ka na lang muna sa akin sa nursery. Mahirap na. Baka makita ka niyan eh. Siguro naman mamaya sa ibang area na naglalampaso yan. Sumunod po ako sa plano ni Arthur, Miss Anne. Dumiretso po kami sa nursery room. Una po naming nadaanan ang nurse station. Nakita po namin doon si Nurse Feli. Natutulog sa lamesa. Dahan-dahan at pagapang po kaming lumiko sa pasilyo kung saan naroon yung nasabing silid. Tagumpay naman po kaming nakarating doon. Bubuksan na po sana ni Arthur ang pinto, pero nanlambot po ang tuhod namin nang mapansing nakalak ang kwarto. Hindi namin mahanap ang susi. Sinubukan po naming tanawin sa loob ng nurse station pero wala rin po. Hanggang sa maramdaman namin na may paparating na tao. No choice po kaming mag-asawa. Kailangan naming bumalik sa ward namin para po pagplanuhan uli ang susunod na hakbang. Ang plano po ni Arthur, ako raw po muna ang ilalabas niya. Kailangan ko raw humingi muna ng tulong. Para kung sakali man daw na maipit sila ng baby namin sa loob ng ospital, at least may parating na pong tutulong sa kanila. Pumayag na rin po ako. Mukhang yun na lang po ang huli naming pag-asa. Sinamahan niya na po ako sa exit. Wala na po si Mang Umi doon sa area kung saan siya naglalampaso kanina. Pero mukhang mapagbiro po talaga ang tadhana.
Inumuho ka lang, honey. Baka maaninag yung anino natin dito sa pintana. Oo, sige na. Dito ka na lang. Huwag mo na akong samahan palabas. Okay, mag-iingat ka ha. At saan niya binabalak pumuntang dalawa? Mang Ome? Nagulat po kami noon, Miss Anne. Kabadong-kabado po kaming mag-asawa. Nakatayo sa harap namin ang matandang kustodya ng ospital. At ang pinaka-kinabahala namin ay bit-bit niya ang baby namin, Miss Anne. Tatakas kayo? Tatakas kayo nang hindi niyo man lang isasama tong anak niyo? Hindi po, Mang Ome. Huwag ka na magpaliwanag. Kuhanin niyo na to bago umiyak at kumuha ng ingay. Ha? Ano pong... Huwag na kayo dyan sa exit na yung dumaan. Tanaw kayo sa bintana ng opisina ni Doktora dyan. Doon tayo sa likod. Hinihintay kayo ni Boyet sa tricycle. Kilos na! Sa totoo lang po, Miss Anne, may pagdududa po sa akin ng mga sandaling yon. Inaalala ko po na baka lalo lang kaming ipahamak ni Mang Ome. Pero nakita ko po sa mata ng mister ko na tila nabuhayan ito ng loob nang marinig na kilala ng matanda si Kuya Boyet. Pinsan niya po kasi yun. At maraming nakakakilala rito. Kaya hindi malabong kakilala rin nito ang kustodya ng ospital. Sa wakas, Miss Anne, ligtas po kaming nakalabas. Ayon sa kwento ni Mang Ome, nagbilin daw siya sa mga naghakot ng basura na timbrehan si Kuya Boyet na sunduin kami ng madaling araw. Itatakas niya raw kaming magpamilya. Napakaswerte po namin ng mga sandaling yon, Miss Anne. Matiwasay naman po kaming nakauwi kasama ang anak namin. Laking pagpapasalamat ko sa Diyos na hindi niya kami pinabayaan ng pamilya ko sa salbahing ospital na yon. Malaking bagay rin po na may isang kagaya ni Mang Ome, na bagamat sumusunod lang sa utos at ginagawa ang trabaho, ay nagagawa pa ring sumuway para iwasang magtagumpay ang masamang balak ng iba. Miss Anne, kinalulungkot ko pong ibalita na pumanaw rin si Mang Ome ilang buwan mula ng insidenteng yon. Ang sabi, inatake raw po sa puso habang naglilinis ng ospital. Pero duda po kami. Sa kasalukuyan, sarado na po ang ospital na yon. Abandonado na ang pasilidad. Pero lumipas man ang panahon, laman pa rin po ng mga kwentong bayan dito sa amin ang nasabing gawain ng ospital noon. May ilan na ring pinasisinungalingan ito at sinasabing sadyang tamad at walang malasakit lang daw talaga ang mga doktor at nurses ng dating ospital na yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. Sana po ay nagustuhan ng mga kapwa ko avid listener ng kwentong takip silim ang ibinahagi kong karanasan. More power po sa inyo at sa team na bumubuo ng napakahusay na channel ninyo. Maraming salamat po. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Elmer Ibanez Jr., Teacher Abby, Kenneth Matibag, Sheena Hart Lalantakon, Marcen Vave or Marcen Vave Francisco, Bing Liani, Melody Andal, G. Lacerna, Lydia Lopez, Madison. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Flossie Grajo at Layla Jin. Sabi ni Flossie, na message niya para kay Sir Jupiter. Gustong-gusto ko lahat ng mga kwento niyo, Sir Jupiter. Hindi kumpleto ang araw ko na hindi mapakinggan lahat ng totoong kwento ng mga sender. Pa-shoutout naman po, your avid listener here in Kuwait.
At pa-shoutout din po sa family Villaflor and Graho. Maraming salamat po, Sir Jupiter. Sabi rin ni Leila Jean, "Hello po, Sir Jupiter. Ang ganda talaga ng boses mo. Yung story na isinasalaysay mo po ay lalong gumaganda. Happy listening po sa lahat and may God bless us all." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takipsinim at sityo Bangungot. Ito ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.